Ito nga pala ang isa sa pinakabagong scooter ng Yamaha. Ito ang NMAX version 3 TechMax. Available ito sa lahat ng branch ng Guanzon Group of Companies. Wow. Meron lang silang binagong design like dito sa kanyang radiator cover. Mas pasok yung hangin dito. Kung mapapansin niyo, parang meron siyang scoop dito. Sa tambucho, halos same pa rin naman kahit yung design dito sa kanyang butas. Dito, medyo hawig sa previous model. Meron din siyang ganito. Oh. Talagang iniiba nila yung kulay nito. No? Ito yung tinatawag nilang espada. Sa kanyang apakan naman, meron siyang rubber at para makapag-stretch ang tuhod ng rider, pwedeng ipatong yung paa dito at may rubber din siya. Dito sa bandang harapan, ayan, diretso, yung kanyang disenyo, pantay hanggang dito sa may front suspension. Pagkatapos, dahil binago nila yung headlight niya, mukha siyang X-Max kapag ka naka-side. Pagdating sa mga ilaw niya, ang laki ng pinagbago, lalong-lalo na dito sa kanyang headlight. Mas pina-aggressive, lahat yan LED. So, nandito ang kanyang daytime running light. Ang kanyang headlight, high and low, is nandito sa gitna. Para sa kanyang signal light, nandito siya sa side ng DRL. Pinaliit nila yung kanyang tail light at hiniwalay nila yung kanyang signal light dito. So, naiwan itong bakante. At meron siyang emblem ng Yamaha dito sa gitna. For safety purpose, meron siyang mga reflector sa side, pati dito sa ilalim ng plate number. Pero sa ibang bikes ng Yamaha, like itong Sniper, wala siyang reflector sa gilid. Itong Pasio, wala rin. At sa Aerox, wala rin no? Itong kanyang windshield, naka-fix lang siya, hindi siya adjustable. Tapos smoke color siya. Pare-pareho ang kanilang handle grip. Ganyan yung design sa ibang bikes nila. Puwera lang sa Pasio. Side mirror, same pa rin sa dati. Puwera lang sa Pasio. Sa cover ng manibela naman, mas gusto ko yung design nito. Mas premium dating dahil meron siyang gray na kulay dito. At pag dinadrive mo siya, maganda siya sa mata kasi yung kulay na to, kapareho dito, diretso hanggang sa tangke ng gasolina. Pinakaagad mo mapapansin sa TechMax is itong additional button na to, na shift. At ang kanyang bagong instrument cluster. At kung mapapansin ninyo, dalawa yung kanyang screen. Yung isa para sa importanteng detalye. At sa pangalawang screen naman, dito makikita yung kanyang oras, RPM, mode, at may 1, 2, 3 pa dito. So mamaya check natin kung para saan ba yan. Dito naman sa side, yung high beam, traction control, key indicator, CVT, ABS, oil temperature, and check engine. At ito pa yung nagustuhan ko dito na hindi mo na makakalimutan ng yung signal light dahil napakalaki ng kanyang indicator. At dito naman sa kanyang hazard, kahit na i-off mo na, yung ignition is still mag-hazard pa rin siya. Sa design ng kanyang upuan, dalawang texture yung mafe-feel mo. Ito mas magaspang sa part na to, ito at dito sa side. So dito meron siyang design, may guhit siyang ganyan para mas kapit sa iyong puwet. May naka-deboss pang NMAX. Sa ganitong kulay ng motor, cream yung stitch na ginamit. At totoong tahi ito hindi siya yung basta design lang. Ganito naman yung pagbukas ng upuan. Pipindutin mo to, hihitin mo ng isa at pindutin mo yung upuan. Ang maganda dito, umaangat siya pag pinindot mo, no? Meron siyang damper. Hindi siya bababa. Ganyan kalaki yung kanyang compartment. Wala siyang ilaw. Dito located yung baterya. Ito naman yung chassis number. So may rubber yung ilalim ng upuan para hindi pasukan ng tubig. Ito yung rubber stopper niya. Meron ding maliit dito. Ito yung napansin ko yung stitch niya. May sobrang ganyan. Pero hindi naman siya natatanggal Para sa akin, mas maliit ang storage capacity ng compartment ng NMAX kumpara sa compartment ng Aerox. Kasi dito parang mas mahaba siya at mas malalim no? Yun nga lang, sa upuan ng Aerox, wala siyang spring. Ang napansin ko lang, sa seat cover niya is lumulukot, no? So kapag ka matagal kang nakaupo, pwedeng mag-stretch siya at maiwan siyang lukot, no? Meron siyang dalawang bulsa dito, yung isa naka-open, yung isa may takip. Comparison sa dalawa, mas malaki yung lagay dito. Dito parang pang cellphone lang ganun. Sa kaliwang bulsa, kasya yung bote ng tubig. Kasya din yung insulated tumbler. Ayan, pasok na pasok. At meron siyang charging port. Type-C kaagad siya. Hindi mo na kailangan ng adapter. Dito sa kabila na may takip, ganyan siya binubuksan. Aaklatin mo yan. Dito wala siyang charger. Try natin ilagay yung cellphone. Dito, kasya at safe yung cellphone pero wala siyang charger yan. Dito nila nilagay yung charger para siguro kahit nabulsa nung rider yung cellphone niya is may sasaksak niya dyan, may charge niya kahit bulsa niya, no? Para sa pagbukas naman ng fuel cap, pipindutin mo at ang maganda dito, may spring siya no? Unlike sa Aerox, ayan, ganyan lang siya. Pero ang maganda dito, umaangat siya kapag pinindot mo.
Ayan. Hindi nga lang siya sumasagad. Ewan ko, baka mabigat lang tong takip ko, no? Sa mga buttons niya, ang daming dumagdag, eh, no? Unang-una, itong shift, itong home or back. Ito naman yung kanyang selector. And ito naman yung enter. Sa kanan, wala naman nagbago. Still, meron siyang hazard, starter, and automatic na nagta-turn off yung engine to save fuel kapag halimbawa nasa traffic ka. Sa features naman tayo, pag pinrest mo itong check, lalabas yung music, auto or trip, meter display, navigation, notification, weather, tapos settings. So, ang kinagandahan dito, pwede mong i-connect sa phone mo gamit ng Yamaha Y-Connect and Street Cross ng Garmin para sa kanyang navigation. Dito sa kanyang music, kapag ka nakakonect ito sa iyong phone, ang magagawa mo lang dito sa music niya is pwede mong ilipat ang pinakikinggan mong music while riding gamit nitong button na to. Sa notification naman, makikita mo dyan kapag kami nag-chat sa'yo or nag-message sa Viber at makikita mo kung sino. Meron siyang weather na kung saan check mo kung ano yung weather, kung saan ka located. At ito ang pinaka gusto ko, yung navigation. Lalabas dyan yung mapa. Hindi mo na kailangan ilagay yung phone mo sa cellphone holder. Dito, magaguide ka na niya. Oh. Gamit lang ng data at Bluetooth connection, lalabas na dito. Pati yung weather, oh. At pwede mo bang i-zoom out hanggang sa makita mo yung buong Luzon? Kaya maganda, yung bago nilang feature, mas pangbiyahe talaga siya. At check mo pa sa phone mo yung status ng motor mo. Gaya nito, lalabas dyan yung engine oil, parking location, riding log, ranking, fuel consumption, battery voltage. Quick specs naman tayo. Kanyang displacement ay 155cc, maximum power 15 horsepower, maximum torque 14.2 Newton meter, single cylinder 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, single overhead cam engine, fuel tank capacity niya is 7.1 liters. Tapos yung transmission nito is hindi na gumagamit ng fly balls. So meron ng device sa loob na ipopush niya yung pulley depende sa kung saan mo siya sinet. Kaya meron siyang 1, 2, 3 dito, later on matatry natin yan. Para sa kanyang safety feature, meron siyang ABS, harap at likod, traction control, pwede pang i-off. Meron siyang alarm, smart key siya, at bago na yung disenyo ng remote niya. Lahat ng ilaw LED. Ang size ng gulong is 110/70 R13 sa harap, 130/70 by 13 naman sa likod. IRC yung brand. Telescopic fork sa harap, dalawa yung suspension niya sa likod, at meron na siyang baso. Yung front brake niya, wala siyang parang parking brake, no? Para mag-lock siya kahit nakapark ka. Hindi rin adjustable yung kanyang mga levers. Disc brake sa harap, disc brake din sa likod. Napaka-komportable ng sitting position. At tiyak na mas pina-improve yung suspension dahil nga meron na siyang gas tank dito. Ang kulay ng motor na to is parang may pagka maroon, no? Tapos ito yung napansin ko, hindi siya plain. Kasi dati ganito siya. Ngayon, ginawa nilang ganyan, no? May disenyo. Sa tapalodo naman, unlike before, may paint dito, hindi siya naka-paint, magaspang siya, no? Dito lang siya may paint. May nakalagay na TechMax dito. So dalawa yung nirelease ng Yamaha na NMAX B3. So malalaman mo kaagad kahit di mo i-check yung lever niya doon, sa mags pa lang kapag ka gold siya, TechMax siya. Tapos may nakalagay pang YECVT or Yamaha Electronic Continuously Variable Transmission. Alright, subukan naman natin sa kalsada itong NMAX version 3. At para makita natin kung sulit ba yung additional feature na nilagay nila dito kumpara sa hindi TechMax. Let's go! Alright, sakay na tayo dito sa Yamaha NMAX TechMax. At para mapaandar natin, pindutin ulit itong ignition switch. Pagkapindot, lalabas yun. At ikutin mo ng 2 beses na click. 1, 2. At mag-on na yung ating instrument panel. Lagi mo lang i-accept yan. Pipindutin mo itong check. Laging lumalabas yan eh. So, ito ay warning para basahin mo yung owner's manual. Meron nga pala itong mode. Kung makikita nyo dyan, letter T. Sa tingin ko, ang ibig sabihin ng T is touring. Pag pinindot natin ang mode, magiging letter S siya. At nagkulay pula siya, no? So, yan yung sports mode niya. So, mas malakas siya. So, pero dito muna tayo sa touring para makita natin yung difference, no? So, para mapaandar ang motor, make sure na hindi ka naka-side stand. So, kapag pinindot mo lang yung starter button, hindi siya mag-start. So, kailangan mong ipreno yung harap or likod. Try natin yung harap. Try din natin yung likod. Yun. So, kahit na anong preno pwede. Dahil automatic itong motor, pipihitin lang natin yung throttle. Ayan. At visible dito yung RPM niya.
Galing ha. Smooth yung galaw ng kanyang RPM. So nakikita nyo, medyo gumaganon-ganon pa siya kasi napaka-accurate niya, no? Dito sa instrument panel, gustong-gusto ko siya kasi hindi ka hirap tumingin. Alam mo yun, kapag nakatingin kang ganyan sa kalsada, naaaninag mo siya, no? Tsaka nakaka-enjoy tignan yung RPM pag pinipihit kong ganyan. Ayan, oh. Biglang lalabas din yung BBA once na na-reach niya yung 6,000 RPM. Okay yung suspension niya. Medyo may pitik lang ng konti kasi syempre mas magaan yung gamit nating motor ngayon. So kung nanggaling ka sa mabigat na motor, medyo maninibago ka lang pagdating sa response ng suspension. Pero bilang isang 150cc, ox naman, tsaka dagdag mo pa yung lapad ng upuan niya. Syempre yung bigat ng motor is nasa ilalim lahat, wala sa compartment. So lalo na wala tayong top box, so magaan talaga yung upper part ng motor. Sinasadya talaga nilang malalaki yung letters and numbers para mas madaling makita ng rider, gabi man o araw, lalo na yung signal light. Sa brake niya, so konting ganun lang, kakapit yung preno. Napaka smooth ng arangkada, wala akong nararamdaman na dragging. Pagdating sa arangkada, may gigil siya, no? Pagka sinasagad natin yung throttle, lumalabas ka agad yung 1. Halimbawa ngayon, yan, automatic naka 1 siya. Tapos hindi na siya magbabago, 1 pa rin siya hanggat hindi mo pinipress yung shift. Halimbawa ngayon, kakaliwa tayo, walang tunog yung signal light, pero dahil ang laki nung indicator niya, may napapansin kang nagbiblink sa side ng mata mo kahit hindi ka rektang nakatingin sa kanya, maaaninag mo siya. So less yung chance na makalimutan mo yung signal light mo na naka-on kahit nakadiretso ka naman, no? Sa legroom, ayun lang, wala siyang gulay board kung tawagin dahil nandito yung tangke niya sa gitna. So saktuhan lang yung apak natin. Wala na tayo masyadong room para iatras pa yung paa natin, no? Kasi malalaglag siya. Pero pag inapakan naman natin yung harapan, ayun, super relax, ang sarap sa tuhod. Sa balancing naman, may konting pagbabago lang, no? Mas control pa rin pag nakababa yung paa natin. Body position, same lang din sa dating NMAX. Medyo malayo ng konti yung manibela sa dibdib, so nakakapag-stretch yung ating siko. Medyo mababa lang siya ng konti, hindi siya yung parang adventure bike, no? Kaya yung likod natin parang nakukuba tayong ganyan kasi mababa yung handlebars, eh. So pag nag-straight naman tayo, okay lang din. Kaya lang dahil straight yung katawan natin, tas medyo nagbabounce yung motor, sumasakit yung balakang natin katagalan. Maganda yung pwesto ng manibela, hindi siya diretso, no? Pa ganyan siya, komportable siyang hawakan. Sa bangga ng hangin, dahil nga kalahati lang yung windshield niya, no? Sa may bandang tiyan, walang hangin, pero pagdating sa dibdib, shoulder, leeg, ramdam ko na yung hampas ng hangin. Pero okay lang din, at least may konting pigil, hindi katulad ng mga naked bikes na talagang buong katawan mo is sapong-sapo sa hangin. So pwede pa rin natin siyang i-control, yung music, yung navigation, notification, at madali lang abutin, no? Kahit hindi pa tayo gumagamit ng shift, okay naman siya. Hindi mo rin naman mapapansin na may ganun pala siyang function. Kasi okay naman, tumatakbo naman siya ng 80. Siyempre sa mga mataong lugar at maraming kasabayan sa kalsada, hindi mo naman kailangan sobrang bilis. Akala ko kasi dati, porket meron na siyang shift na ganito, lagi kang pumipindot. Yung nga lang, may hangganan yung kanyang RPM kapag hindi mo pinipindot yung shift niya. 60 to 80, ang bilis pa rin ng response, ha. Sa seat height, ako'y 5'7", flat footed ako, malapad lang talaga yung upuan niya. Tas ang ganda nakikita talaga nitong manibela. Gustong gusto ko yung design nito, ang decente kesa yung litaw yung handlebar mo na bakal, ganun. Tapos nag-automatic namatay yung ating engine para makasave ng fuel dahil naka-activate nga itong stop and start system niya, na kung saan pagka ginas natin ng konti, mag-i-start yung motor like now. Yun, oh. So dito sa TechMax, mas may control ka sa RPM ng motor. May control ka rin sa pagbuka ng pulley mo. Yun ang maganda, eh, no? Kahit na ganyan lang yung takbuhan mo, isip mo siya, gawin mong 3, ang lakas ng RPM, oh. Ang ingay niya, oh. Pag binitawan mo, mawawala sila. Tapos pag binitawan mo ng ganyan, pinindot mo yung shift, mag-engine brake siya, palakas ng palakas, depende kung saan mo siya nilagay. Halimbawa sa 1, engine brake, 2, tas 3, mas malakas. Tas pag ginas mo,
Nakatusya ka agad oh. So ito ay magagamit ng gusto sa mga sigsag na daan at yung mga bulubundukin na lugar na kailangan mong suportahan ng engine braking kapag papasok ka sa corner. So sanayin lang din sa paggamit ng shift button. Sa una nakakalito pa siya eh. Hanggat hindi mo siya nasusubukan, hindi mo marirealize kung gaano siya ka-importante. So compare dun sa previous model ng NMAX, mas maganda nga ito. Kumbaga hindi siya boring gamitin. Ayun, so sa NMAX B3, kung isa kang rider na chill lang magpatakbo, yung gusto mo lang mamasyal, yung ayaw mong magpatakbo ng rat-rat, ilagay mo sa T, tapos kahit hindi mo na gamitin yung shift button, pwede. Malumanay lang yung arangkada niya. Pero kung aggressive rider ka, ayun, lagay mo sa S and then pwede mong laro-laruin yung shift. Ako nasa aggressive part ako ng pagra-ride kaya talagang nag-enjoy ako dun sa malakas na RPM niya. Like ngayon kapag binigla mo, ang lakas kagad ng RPM tsaka mo i-shift ng 2 and 3. Grabe yung arangkada. Check natin kung gaano niya kabilis makukuha ang 100. So yung pag-shift na to, magagamit mo rin siya kapag paahon. Dahil mas maganda pag mas mabilis umikot yung RPM niya para may buwelo, hindi ka bitin sa akyatan. At pag pababa naman, pwede kang mag engine brake. Ayan, ganyan. Oh, tigil yung likod kahit hindi ka nagbe-brake. So overall, para sa akin, maganda itong NMAX B3. Komportable, malakas ang makina, may puwersa, hindi pa siya nakakainip gamitin. Kompleto ang safety feature. At para sa mga naghahanap naman ng NMAX version 3, ayan, available po yan sa lahat ng branch ng Guanson. Alright, yun po ang masasabi ko sa bagong motor ng NMAX. At abangan po natin ang Aerox version 3. Doon ako na-excite kasi may Aerox din ako. Alright, maraming salamat sa inyong oras. Kita-kits sa susunod na motorcycle review mula sa Guanson Group of Companies.